Undefeated prospects ng Pilipinas na si Kenneth Lover mapapalaban po ngayong December 15. Ito ang unang laban ni Kenneth Lover sa labas ng Pilipinas at dadayo ngayon sa Osaka, Japan. Makakalaban niyang isang Japanese fighter na si Tolyo De Canarudo. Paglalabanan niya po dito ang interim OPBF Bantamweight belt. Ito na ang pagkakataon ni Kenneth Lover para magpakitang gilas sa Japan. May lakas at mabilis si Lover mga tol dahil na-meets ko na ito minsan. Nagte-training minsan ito sa gym ko kaya alam ko ang kalidad nito. Kailangan may panalo ito ni Kenneth Lover para makaakyat sa top 10 ranking. Siya ngayon ang prospect natin sa Bantamweight Division. Kaya abangan po natin ang darating na laban niya ngayong December 15. Ito ang unang dayo ni Kenneth Lover kaya tingin ko may adjustment na kailangan gawin. Pwedeng adjustment sa training at adjustment na rin sa klima. Sana makita natin si Kenneth Lover bago lumipad papuntang Japan. Sa ngayon may kartada si Kenneth Lover na 12 wins 7 KOs walang talo. May edad pa lang ito na 21 at may tangkad na 5'6". Bata pa si Kenneth Lover mga tol kaya ito ang prospects natin sa Bantamweight. Ayon sa BoxRec may kartada itong kalaban niya na 8 wins 4 KOs may 2 talo. Sa ibang banda naman, Errol Spence Jr. matapos matalo via TKO kay Crawford, hindi na ito muling nagparamdam. Napurnada ang napabalitang laban niya sana kay Sebastian Fundora. Kaya sa ngayon, hindi pa sinasabi ni Errol Spence kung kailan ito muling babalik. Maraming fans naman ang nagsasabi na dapat na lang magretiro si Errol Spence dahil matagal nang nababakante. Pero tingin ko mga tol, muling magbabalik pa si Spence at nagaantay pa ng malaking laban. Pero mas maganda sana aktibo si Spence. Kahit hindi malaki ang kalaban niya, basta aktibo. Mahirap kasi ang nababakante ng matagal at lalaban sa malakas. Sa ibang banda naman, may kumakalat sa Facebook na pumirma raw si General Casimero sa Viva Promotion. Yun pala, Viva Max Promotion. Grabe naman itong mga Pinoy ngayon. Pinagtitripan talaga si Cuadro Alas. Baka gugulatin tayo niyan mga tol, mapapalaban sa top 10 ranking. Kung hindi sana nagkaroon ng problema si Cuadro Alas sa huling laban niya, lalo na yung pag-overweight, napakaganda sana mga tol. Siguro tuloy-tuloy na ang laban ni Cuadro Alas ngayong taon, lalo na sa 2025. Kaya abangan pa rin natin mga tol ang muling pagbabalik ni Alas. Ibang klase kasi kapag mapalaban si Alas. Talagang inaabangan ito ng maraming Pinoy fans. Tahimik kasi ang ibang boxer natin kaya hindi masyadong pinag-uusapan. Mahirap kasi pag-usapan sa social media kapag tahimik ang isang boksingero. Maliban na lang kung tahimik ito pero paglalaban naman swabe ang ipapakitang performance. Yung tipong gugulatin na lang tayo. Abangan na lang natin ang paparteng na laban ni Mark Magsayo, Wonderboy Martin at si Weljan Mindoro. Ito ang mga Pinoy ngayon na malapit na mapalaban.